What's up mga katunay? Siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, meron naman tayong pag-uusapan. Mainit na naman mga katunay ha, habang kayo'y nagmiminindal. Meron kayong paglilibangan, panoorin nyo ang Tunay na Kritiko channel. Siyempre, ito yung mga reaction natin and don't forget to subscribe mga katunay ha. Libre lang yan. Ayan, baka makita nyo, yung nakatayo sa likod ko, yung kulay itim, no? Damit lang yan. Damit. Baka pagkamalan yung multo. Ayan, meron tayong pag-uusapan, no? Si SP Cayetano sa Minority Block, no? Talagang mahirap maniwala na magiging patas kayo. Talagang sinabihan ng ganun sa impeachment ni BP Sara. Nako. Patawa. Ayan, no? Parang hindi magiging patas yung minority, no? Kung sakasakali, no? Sa impeachment ni BP Sara, kung sakasakali atang sila majority. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin itong balitang to, mga katunay, at bigyan natin ng matinding reaksyon. Pasok! Mahirap maniwala. Mahirap sa mga statements nyo tungkol sa Vice President. Mahirap maniwala na kayo'y magiging impartial. Let me start with a biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Biblical. Yan, magaling siya sa naturaalan sa ganyan. Baliktarin po natin. Ito po ang ating inaani ngayon. So, balikan natin ano ba ang ating tinanim. So, allow me to put on record 3 topics. First, ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador? Number 2, when we talk about the dignity ng Senate at yung kasagsagan, kailan ba nag-umpisa yon? And pangatlo, na tingin kong pinaka-importante, ano ba priorities natin and how do we move forward? So, dun muna tayo sa ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador. Gusto ko pong sabihin sa sarili ko at sa bawat membro ng Senado na hawak mo yung beat. Hawak mo yung beat. Hawak mo ang beat. Senatorala, nakikiuso ka. Mga senador, hawak natin ang beat. Ano po ibig sabihin? Ayun. Hawak natin ang mic, lalo sa mga panahon na to. Kahit sino po sa atin ang magsalita ay news sa panahon na ito. Iyo. So kung pipiliin natin ay pag-usapan ay edukasyon, katulad ng sinabi ni Senator Bam sa kanyang vlog, yun po ay mapupunta sa record. Kung pag-uusapan natin agricultural smuggling, problema sa taniman ngayon, problema sa fertilizer, pag pinag-usapan po natin yung 7% inflation, pag-usapan natin ilan araw pa ba meron tayong gasolina. At yung po ba ay katulad nung the last 60 days na dagdag ng dagdag o panipis na po ba ang supply worldwide? Pag pinag-usapan... Parang mahal pa nga rin ngayon yung gasolina eh. Parang hindi pa rin na... Siguro bumaba lang ng konti, hindi katulad dati mga 99 or 100 or ano, di ba? Pero alam ko ngayon is parang nasa 88 na lang, 89, di ba? Pero nung panahon talaga ni Tatay Digong, hindi naman ganyan kataas ang gasolina eh. Hindi ganyan kataas, hindi tumitindi kahit nga yung mga pagkain nun eh. Bigas, hindi naman mataas. Ngayon nagtataka ka eh. Lahat mataas, tao na lang ang hindi tumataas eh. natin, fiscal space po natin at dolyar sa peso. Hawak po natin ang beat eh. Tayo po ang pwedeng magdikta kung anong pag-uusapan. Pero tignan po natin yung interview since May 11. Dalawa lang naman eh. Paano palitan muli si Alan Cayetano? At pangalawa, bakit bumaksak ang dignidad ng ating Senado? Yun ang pinag-uusapan. Okay. I'm talking in general ha. Pa-isa-isa po. May nagsasalita tungkol sa inflation. Kanina lang po, si Senator Raffy Tulfo ay sinabi nga niya na dapat yung mga importante sa ating bayan. Pero ito pong Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ang pinag-uusapan po yung 13-11.
pinag-uusapan fireworks, pinag-uusapan papalitan, I'm at your service and I am at your disposal. Show me 13 hands or 13 signatures. I will even administer your oath if you want to. Ano po ang nasabi po last week? Bumaksak daw po ang Senado. And alam niyo po, kasundo ko si Senator Win. I wasn't joking. I was making him smile, but I would vote for him. Pero sabi niya kanina, ibalik ang dignidad ng Senado. Okay, I'll take it with good faith. Ano ba yung ano? Diyan ako nagtatakay. Ano yung dignidad na ibabalik? Sa totoo lang, may dignidad naman talaga ang Senado. Alam natin yan. Sino ba talaga ang tunay na sumira ng dignidad na sinasabi nila? Yun ba parang may pinapatungkulan sila na si Senator Alan ba ang sumisira ng dignidad ng Senado? 'Di ba? Siya ba yun? Sino ba yung mga taong nagpunta dyan at nanggulo sa Senado? Si Senator Alan ba? Nakita ba natin siya yung humabol kay Bato? Siya ba yung nagwala? 'Di ba? Siya ba yung nagtatataas ng warrant of arrest dyan? At siya ba yung nagpapasok sa mga taong yon para arestuhin si Senator Bato o i-serve yung warrant kay Senator Bato? Diba? Si Senator Alan ba ang may gawa ng gulo o putukan na nangyari dyan? Diyos ko naman. Problema, Senator Win, yan ang narrative ng minority na simula nung Mayo 11, bumaksak. Sinabi ni Senator Ping, may I allow, and correct me Senator Ping kung mali, sabi niyo yung biruan ngayon, mas mabango pa yung House kaso sa Senate at usually kasi mas mataas ang Senate. Sus, paano ba namang hindi magiging mabango ang house? Iisa lang ang kulay ng iba doon. Ako bumibilib naman ako, hindi naman lahat, no? Pero alam natin na mas kokonti yung merong magagandang kulay doon. Diba? Pero mas marami pa rin ang merong kulay itim ang kulay doon. Kumbaga, nagkakasundo-sundo sila ng kulay. Kaya, nasasabi nilang maayos ang house. Diba? Yung house, yo. Pero sa akin, huwag nyo ikukumpra yung house sa Senado. Kasi ang Senado, nandiyan dyan, nakikita ko pa rin na may mga senador dyan na may prinsipyo. Diba? Sa house kasi, nakikita natin yung mga congressman na may prinsipyo, pero hindi naman sila makaporma dahil napaka-konti lang nila. Hindi sila kung nakakapag-voice out man sila, is parang limitado. Diba? I will take exception to that. Why? Because the Pulse Asia, if I'm not mistaken, in December 2019, when I was Speaker and Senator Soto was Senate President, the Senate was 66% and the House was 66%. When I was Speaker, pareho lang po ang trust rating, ang performance rating ng House at saka ng Senado. So, ibig sabihin, kung maganda ang trust rating ng Kongreso nung si Senator Alan pa ang speaker, ibig sabihin, maganda yung pagpapatakbo niya bilang speaker ng House. Diba? Kasi patas lang sila ni Tito Sen eh. Diba? Si SP pa si Tito Sen noon. O walang pinagkaiba. So, ibig sabihin, kung si Senator Alan is mapagbibigyan dyan na mag-perform bilang Senate President dyan sa Senado, siguro maaaring maulit yun na maaaring magkaroon ng magandang record. Kaso nga lang, paano magkakaroon ng magandang record ang Senado at si Senator Alan? Paano niya maipapakita yung sinasabi niyang yun na nagkaroon siya ng magandang record, nagkaroon ng trust rate na maganda kung ganyang klase yung mga nakikita natin na talagang si Senator Alan ay gusto agad nilang palitan. Bumaksak po ang Senado nung nagsimula po yung flood control. Dahil po, ilan ang binanggit sa minority. Pero ilang beses po sinasabi ng minority, bakit ganon? Kapag ka minority, may insertion daw. Pagka majority, amendment. Talagang mainit sa minority, no? Una, napakaraming ghost. Tapos, konti na lang. Tapos, si Senator Jinggoy, ganito daw in-insert.
Tapos nung sinupina ng ombudsman ang LBRMO, yung pong may hawak ng dokumento, wala naman pala. I won't go into that because I do respect the hard work that every single senator, may it be Senator Marcoleta, may it be Senator Erwin Tulfo, or our chairman, Senator Lacson. I respect the work. I disagree on many things, but I do not criticize. Did I say bumaksak dahil sa'yo? Wala po. Kasi hawak natin ang bit eh. Sasabihin nyo po, yes, but 24 tayo, yes. Pero kung 11 sa atin ang sinasabi, ang problema ay si Cayetano, palitan yan, at 13 naman tayo na nagsasabing con-as yan, at impeachment yan, etc. yan, di 24 na tayo na yan ang pinapakinggan ng tao. Oo, kumbaga, yan na lang ang pinag-uusapan nyo dyan sa Senado, hindi na mabago. Kaya alam nyo kahit gusto ni Senator Alan na palitan ang usapin dyan sa Senado, hindi pa rin kasi nagbabago kasi ang utak ng minority ay yung tanggalin si Senator Alan bilang Senate President. Kasi parang hindi nila matanggap na si Senator Alan ang bagong Senate President. 'Di ba? Or meron pang ibang hindi matanggap na siya ang naging Senate President. Pwede bang ganon? Ako Hindi inflation, hindi yung ekonomiya, hindi yung teenage pregnancy, hindi yung tumataas na bilang ng mga may AIDS, hindi yung problema sa PhilHealth, hindi po nakawalan ng flu vaccine ng ating DOH. Napakarami pong issue. Mr. President, bakit po ba na yung linggo ng May 11 ay naging napaka-masalimuot para sa atin? At yun po ay naging bullseye para sa marami. First of all, hindi po nanggaling sa bagong majority na kapag ka nag-take over etong majority na to, ay i-dismiss po ang impeachment. I-delay ang impeachment. Magiging partial ang impeachment. Ayan nga yung talagang sinasabi sa kanila na kapag sila ang may hawak ng Senado, ang bagong liderato, i-delay nila yung impeachment, hindi nila itutuloy. Yan na nga, ginawa na nila. Diba? Napahiya yung mga walang ya na nagsasabi ng ganun. 'di ba? Nanumpa na, sisimulan na yung impeachment trial ni VP Sara, pinagbigyan na sila para wala na silang masabi. At para sa akin, sa isang banda, nakikita ko na okay na rin 'yun. Kahit tayo sinasabi natin sa paniniwala natin na no to impeachment tayo. No to impeachment talaga. Kaso, kung ito na talaga yung hinihingi ng pagkakataon, sige, tatanggapin natin. Tatanggapin ko. Para magkaroon na rin ng pagsasalita si VP Sara. Kasi sa totoo lang, gusto ko naman si VP Sara idepensa niya yung sarili niya. Sa totoo lang, hindi na maganda yung ginagawang paratang sa kanya. Hindi na biro. Sobra na yung ginagawang pagbababoy, kung ano-anong pambibintang, kung ano-anong mga pinagsasasabi kay VP Sara. 'Di ba? Hindi lang kay VP Sara kundi sa pamilya niya o saan. Kung saan sila dinadawit. Kaya mas maganda na rin siguro na magkaroon ng impeachment trial para malaman natin ang mga magiging sagot ni VP Sara sa lahat ng mga katanungan na yun. Kasi kahit naman si VP Sara, kung magsasalita siya, sinabi niya naman na mismong kung magkakaroon ng impeachment trial, doon siya magsasalita. Ultimo yung bloodbath na sinasabi niya is doon niya ibubunyag. 'Di ba? Kumbaga marami tayong malalaman. 'Di ba? Mas magkakaroon tayo ng mga idea, 'di ba? Kung sino talaga yung dapat nating iboto sa 2028 at hindi. Kasi baka mamaya kung hindi natin alam kung sino iboboto natin, kung hindi nagkaroon ng impeachment, tapos naniniwala pa rin tayo sa mga ganong tao na ganun pala may masamang record, may boboto pa rin natin sila. Kaya mas maganda na rin magkaroon ng impeachment trial kasi alam natin na maraming alam si VP Sara na pwede niyang ibunyag. 'Di ba? Kumbaga yun Kumbaga isang pagkakamali talaga yung impeachment trial na yan Yung ginawa nila kay VP Sara. Kasi parang hinatid nila si VP Sara diyan para magsalita at para ibulgar kung ano ang nalalaman ni VP Sara. 'Di ba? Kasi kung gusto talaga nilang maging malinis
sa mata ng mga tao, hindi para dali nila sa impeachment trial si VP Sara. Dinila nila sa impeachment trial si VP Sara dyan sa Senado. Ngayon, inaproba na ng Senado, gagawin na ng Senado, dyan na mag-uumpisa yung mga dapat nating malaman once na magsimula yan. Hindi ba sila natatakot, yung mga taong gustong ma-impeach si VP Sara? Diba? O interesado din kayong malaman kung ano yung sasabihin ni VP Sara? Ilan po niyo ako narinig na sinabi ko yung dating majority o minority ngayon? Pagka kayo ang majority, siguradong ma-impeach, siguradong guilty si Vice President Sara. Wala po. Kasi nirerespeto ko politika niyo. Pero once na mag-oath kayo, naniniwala ko, impartial na kayo. Mahirap maniwala. Mahirap sa mga statements nyo tungkol sa Vice President. Mahirap maniwala na kayo'y magiging impartial. Di ko nilalahat. Ilan lang po sa inyo. Okay, kasi sa totoo lang, meron talagang mga senador dyan na talagang parang gustong ma-impeach si VP Sara. No? Kaya tama yung sinasabi ni Senator Alan. Pagdating talaga dyan, magiging patas ba sila sa impeachment ni VP Sara? Kasi kung ano-ano yung iniisip nila kay Senator Alan eh. Na kapag si Senator Alan, ganito, ganito, ganyan, ganyan. Pero si Senator Alan, walang iniisip sa kanilang ganun. O, ganyan. O, tama yung sinabi ni Senator Alan. O, kung sila pag-isipan din ni Senator Alan ng ganyan. O, ano sabihin nila? Di galit na naman sila kay Senator Alan yan. But I recognize it's the same for us. Nahihirapan kayo maniwala na yung ilan sa amin na malapit sa Vice President, ako personally, malapit ako sa dating Pangulo, hindi po ako malapit sa Vice President. Pero kung ako'y maniniwala na kayo'y pwedeng maging impartial, why can't you give us the benefit of the doubt that we can also be impartial? Even Senator Padilla, who's very close. Kita mo talaga yung mga minority pag tititigan mo. Kala mo walang pakialam sa pag nagsasalita ang majority, oh. Para silang may sariling mundo. To the Vice President na ang dami ng statement, sabi niya, kaya nga nagsasalita bago mag-oath kasi once na mag-oath, susundin niya yun. Ako po'y Kristiyano, siya po'y Muslim. Pero pareho kaming naniniwala, brother, di ba? Na once nag-oath ka, kasalanan sa Diyos ang wag sundin yung oath. So, Madam President, Oatmeal. it's a two-way street. What's the difference? The difference is the minority keeps speaking outside the session hall na hindi natin basta't masagot. Senator Amy is speaking in the session hall na lahat sila ay pwedeng tumayo. Number two, outside the session hall, walang out of order. Dito po meron. I'll go to that later kasi meron naman po tayong rules at may way forward tayo. But the first thing po, yung binansagan po ang majority na ang dahilan daw po ay yung impeachment. We've proven that wrong. In fact, I'll ask for another caucus tomorrow to finalize matters regarding the impeachment because on Thursday, may final meeting naman yung secretariat, yung magiging clerk of court, and we want to get your inputs. Diyan pa sila kabang-kaba kasi. Di ba? Yung pagpapalit ng liderato na yan. Nasa impeachment ni VP Sara, na syempre baka mapawalang sala lalo si VP Sara dahil alam naman natin ang liderato iba na. Kaya nga parang nakita mo yung mga congressman na gusto magpa-impeach kay VP Sara, nanginginig sa simbahan eh. Ingay nga sila ng ingay, di ba? Oh. Nako. Ang tangi daw nilang pag-asa yung minority ngayon. Kailangan magpalit ng liderato. Palitan si Senator Alan. Kawawa kami sa 2028 pag walang nangyari. Kapag si Sara Duterte ay nakatakbo bilang presidente, finish na. Sira aking negosyo. Secondly po, Senator Bato, he's a member of this establishment. He is entitled to go here and to vote. Bakit naging issue na pumunta dito para bumoto lang? Kaya talaga magiging issue yan. Kasi kung di dahil kay Bato, hindi magkakaroon ng palitan. Hindi mas lalong titibay, hindi lalagpas ng 12, di ba? Naging 13. Kumbaga, parang galit sila kay Senator Bato kung bakit nagpunta ka pa kasi dito.
Hinarang ka na ng NBI, nakawala ka pa. Ayun, bigla sila nagulat. No, ha? Si Senator Bato, nandito. Yari. Nice, meme. Iyakan sila, no? The leadership of the Senate determines the direction of the Senate. The Senate is the last line of defense when it comes to democratic issues or issues that affect our democracy. Yes. That's been the history of the Senate, pre-martial law and after martial law. Kaya ngayon ang hinala, bakit inabolish nung martial law? Because the independence of the Senate is very important. Yun po ang ginamit sa akin ni Senator Coco then Senator Tito Soto, who I respect. During Duterte's time, sabi nila, we have to have an independent Senate. Wag si Alan kasi masyadong malapit. Well, I'm the first one now of 4 SPs since 2022 na hindi ko makiklaim na malapit sa presidente. Have any one of you given us the benefit of the doubt that we will have an independent Senate? Hindi ko na narinig yun eh. Panay sinong malapit sa Malacanang. O yan, walang gagawin niya kundi lalabanan ng Malacanang. Eto, ganyan. Yan ang usap-usapan. Tamang hinala agad sa kanya, eh. No? Ganun ang matindi ron. That's the not so secret. Why can't we bind together minority majority and be an independent? Kasi para sa akin kasi, no, yung mga napapansin ko sa minority kasi, kumbaga matataas ang ihi nila eh. 'Di ba? Hindi sila parang sa tingin ko hindi para makiisa sila diyan o maki-join. Ang gusto kasi nila ang majority ang makikiisa sa minority. Hindi ang minority ang sasama sa majority. Kahit ang majority gusto nila na magkaisa, ang minority at majority, hindi para gawin 'yun. Si Risa ba? Si Honti ba? Gugustuhin niya 'yun. 'Di ba? Lalong-lalo na ang gusto niyang mangyari ay baka hindi mangyari. 'Di ba? Ko naman. Lalo na yung impeachment kay BP Sara, di ba? Oh, tapos diyan sa mga flood control project na yan, baka may mga kontra dyan. Paano magiging malapit ang minority sa majority? Kaya para sa akin, mas maganda is pagtibayin na lang yung majority. Kasi parang sa panahon ngayon, hindi pa natin makikita na parang maging solid sila. Sana nga makita natin na magsama-sama sila at maging maayos. Diba? Dahil mas maganda silang tignan pag ganun eh. Magkaisa ang isip nila. Kaso hindi eh. Kung pataasan ng ihi ang mangyayari, wala talagang mangyayari. No? Senate. Not to confront the executive, to collaborate, but also as checks and balances. Ayun, natating nato ngayon ng video na ito at binigyan natin ng reaksyon, no? Yan si Senator Alan talaga is nagsalita. No, talagang maganda. Magaling talaga magsalita sa Senator Alan kaya tayo talaga is nahuhook talaga eh. Di ba? Sa 10K nga eh. Pero ako kinalimutan ko na yan 10K na yan dahil sa totoo lang. Gustong-gusto ko yung vibes ni Senator Alan. Kung marami mang mga ayaw sa kanya sa pagiging Senate President, bahala sila sa buhay nila. Di ba? Sino lang naman ang may ayaw kay Senator Alan? Alam natin yung mga tao na kakampi nung may ayaw din kay Senator Alan. Ganun naman. Pero kung tayo, is kontento ako na maging SP si Senator Alan. No, talagang wag na siyang palitan. Kaya susunod na eleksyon, mga katunay, eto lang yan eh. Maging matalino na tayo sa pagboto. Alam natin, may mga re-electionist dyan. You know? Sana naman, madala na tayo paminsan-minsan. Maraming mga magagaling na bago ngayon. Sana bigyan natin sila ng pagkakataon. At kung buboto man tayo ng mga luma, ng mga re-electionist, sana yung talagang alam natin na lumalaban ng patas dyan. No? Hindi yung dahil sa kilala lang natin. Hindi yung dahil sa ganto, ganyan, sikat, ganto, ganyan, ganyan. Di ba? Huwag tayong titingin na doon. Doon tayo napapahamak. Eh. So kayo mga katunay, anong masasabi nyo? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.